Sabi ng Psalms chapter 90 verse 10, pag inabot ka ng 70, boundary ka na. Kapag inabot ka ng 80 na malakas ka, bonus na yan. Kapag inabot ka ng 100 years, may 100,000 ka sa lipunan natin ngayon. At alam po ba ninyo mga kapatid, ngayon kung papansinin ninyo, tila maikli na yung buhay ng tao, mas marami pong bata kaysa sa inyo ang namaalam na. Hindi po ba? At ito ang gusto kong tanungin mga kapatid, gusto ba ninyo ng mahabang buhay? Hello? Gusto ba ninyo ng mahabang buhay? Amen. Ikalawang tanong, gusto ba ninyong abutin ng 150 years? Kita ninyo? Kahit gusto nyo ng mahabang buhay, alam nyo ang limitasyon. Ayaw mo nang abutin ng 150 years. Alam nyo kung bakit? Abutin man kayo ng 150 years na ganyang kalakas at ganyang kabata, hindi na kayo masaya sa panahon iyon. Dahil, bakit? Dahil ang lahat ng kaibigan nyo patay na. Hindi ba? Kung sino yung kaedad mo, yan ang kakwentuhan mo. Kung sino yung kaedad mo, yan ang kapanitaan mo. Kaya kung nag-iisa ka lang 150 years at patay na silang lahat, napakalungkot na ng iyong buhay. Kaya kung buhay pa tayo sa pagkakataong ito, i-enjoy po natin yung lakas na ibinibigay sa atin ni El Shaddai. Ang importante, magkaroon tayo araw-araw ng tinatawag na spiritual check-up. Ikalawa mga kapatid, check your spiritual journey. Check your spiritual journey. Lumalago ka ba? O lumalala ka pa? Naintindihan ninyo? Baka nung bago ka pa lamang sa gawain ito, taga-akay ka. Ngayon, ikaw na inaakay. Bakit? Kung kailan ka tumanda, saka ka naging makampuhin. Kung kailan ka tumanda, saka ka naging papansin. Dapat mga kapatid, habang naglalakbay tayo sa ating buhay pananampalataya, mas lalo tayong lumalago, tumatatag, mas lalong mahaba ang iyong pasensya, mas lalo kang nagiging mapagbigay. Letter C, mga kapatid, importante ito. Una, give yourself regular spiritual check-up. Ikalawa, check your spiritual journey. At ang ikatlo, mga kapatid, para lumago ka, gain spiritual muscles. Gain spiritual muscles. Ang bawat bahagi po ng ating katawan, kapag hindi nyo laging ginagamit, lumiliit yan. Halimbawa, yung hita mo, hindi ka masipag maglakad, makikita mo, paglipas ang ilang panahon, tila umiimpis yan. Pero kapag masipag kang maglakad, nagkakaroon ng muscles yan, tumatatag yan, tumitibay yan. Ganyan din sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid, gain spiritual muscles. Halimbawa, malayo ka sa lugar na ito, wala kang masakyan, pero ang sabi mo sa iyong sarili, maglalakad ako dahil naniniwala ako pagdating doon sa simbahan, sasalubungin ako ng biyayang inihanda ni El Shaddai sa aking buhay. Habang naglalakad ka, masaya ang puso mo, umaawit ka pa, pinabanggit mo yung salitang, "This is the day that the Lord has made." Nakarating ka na dito sa simbahan, masaya yung puso mo, may lakas pang yung physical na katawan. Bakit? Kasi nagbidhi kang makarating sa gawain ng Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, ibibigay ko po sa inyong ilang tips or pwede nating sabihin hakbang becoming a really strong Christian.
Paano tayo magiging matatag? Kada overnight po natin sa Luneta, kadalasan po malakas ang ulan. Ang unang dalo ko ng overnight anniversary sa Luneta, halos katuhod po, kahita. Yung tubig pero nakatutuwa, walang umaalis, babad sila, pero hanggang umaga nasa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya matatag eh. Yung mga unang workers dito, kahit bagyo hindi umatras, kahit pagsubok hindi umatras, bakit pinatatag tayo ng Panginoon? Maging sa panahon pinagdaraanan natin, kaya kapag anniversary po sa Luneta, mga kapatid, talagang wala silang takot kung babagyo man o ulan. Ang importante, makasama sa celebration ng anniversary. At alam po ba ninyo, napapansin ko, kahit malakas ang ulan at baha sa Luneta mag-overnight, may blessing na inihanda ang Panginoon sa buhay ng mga taong pumaparoon. Kasi po, kapag walang ulan ang overnight, ang haba ng pila ng mga sisters sa CR. Pero kapag umuulan ng malakas, wala akong nakitang nakapilang sister sa CR. Aywan ko kung bakit. Kayo lang pwedeng magpaliwanag niyan. Pero anong gusto kong sabihin? Ano mang sitwasyon, mga kapatid, may biyayang inilalaan na ang Panginoon sa atin. Unang tip or unang hakbang upang lumakas tayo bilang mga Kristiyano, you must eat plenty of good food. You must eat plenty of good food. Ano yung good food, mga kapatid? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tignan nyo ang buhay balance. Nang bata ka pa, mahilig ka sa leche flan. Ayaw mo kumain ng talbos ng ampalaya. Ngayon, baliktad na. Kahit alukin ka ng leche flan, ang gusto mo, talbos ng ampalaya. Di ba? Noong unang panahon, mga kapatid, mahilig ka sa matabang pagkain. Pero ngayon, balance ka na. Kaya kung nais mong magtagal ang iyong buhay, nais mong lumago ang iyong buhay, pananampalataya, tumibay ka, you must eat plenty of good food. At ano ang good food, mga kapatid? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa impilang pinagpala sa DWXI, pag-isip po ninyo sa umaga, misa. And then, Daily Bread, morning edition. Pagdating po ng hapon, mayroon pa tayong Daily Bread, afternoon edition. At ano po ang pinag-uusapan o inihahatid sa Daily Bread? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil kapag salita ng Diyos ang tinanggap ng ating tainga, ng ating puso, nagkakaroon tayo ng inspirasyon. Lumalakas tayo, hindi tayo nawawala ng pag-asa at hinahanap natin anuman ang hamon ng buhay na ito. Amen. Sabi dito, mga kapatid, we must feed on the Word of God like Jeremiah. Under po ito ng salitang, we must eat plenty of good food. We must feed on the Word of God like Jeremiah. Sabi ng Jeremiah chapter 15 verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan, ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong sabi ni Jeremiah? Ang salita mo'y aking kagalakan. Ilagay mo ito sa iyong puso. Ang magbibigay sa iyo ng saya, ang magbibigay sa iyo ng kagalakan, ang magbibigay sa iyo ng katatagan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At dahil ito ang magbibigay sa atin ng katatagan, dapat pag-isip
Ang una mong hinahanap na mapakinggan ng iyong tainga at makita ng iyong mga mata, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Galing po ako sa Israel. Sa Israel, mabibigat ang mga trabahong ginagawa ng mga sister natin doon. Sila po yung mga caregiver, nag-aalaga ng matatandang Israelita. At alam naman ninyo, yung mga Israelita, malalaki po sila. Merong isang sister doon na balingkinitan lamang ang kanyang katawan. Ang sabi ko sa kanya, sister, paano mo na itatayo, na ihihiga, na itatao ang iyong inaalagaan? Alam niyo, ang sabi niya sa akin, Brad, mabigat yung aking trabaho literal. Mabigat din yung aking trabaho sa aking emosyon sapagkat yung aking inaalagaan kapag nagtantrong siya, kung ano ang kanyang mahawakan, ibinabato sa akin. Mabigat din yung mga mahal ko sa Pilipinas na sa halip na kumustahin ako, laging hinahanap sa akin remittance padala ko. Pero alam mo, Brad, hindi ako napapagod. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako naghihina sapagkat bumuhugot ako ng lakas sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa kanyang gawain. Nasundan niyo mga kapatid? Dumaraan sa ganong sitwasyon, maaaring ganyan din tayo. Pero kung tayo po'y regular na makikinig ng salita ng Diyos, tatanggapin ng ating puso, magbibigay ito sa atin ng katatagan at kalakasan, at gaano man katindi yung hamon ng buhay, hindi tayo susuko. Dahil alam natin, matagumpay ang Panginoon na ating pinuntahan sa lugar na ito. Una, mga kapatid, you must eat plenty of good food. Ikalawa ay ganito, you must breathe plenty of fresh air. You must breathe plenty of fresh air. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung salitang prayerful life. Huminga ka sa Diyos. Huminga ka sa Panginoon. At tanggapin mo sa iyong buhay ang tugon sa iyong paghinga. Alam po ninyo sa gawain ito, napakaganda ng inspirasyong ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating servant leader. Una, sabi sa atin kanina ng ating MC, ang tawag ko sa portion na ito, kapag kinanta na yung El Shaddai, purihin, ang tawag ko ay healing message. Ibig sabihin, habang nakaupo kayo ngayon dyan at nakikinig kayo, may kagalingang ginagawa ang Panginoon sa inyong buhay. Isa pa, ang tawag po sa gawain ng Panginoon kapag nagtitipon tayo, family appointment with El Shaddai. Araw ng Martes, araw po ng Sabado, sa lugar ng Ambel City, nagkikita tayo doon. Ang tawag po pag Sabado, family appointment with El Shaddai. Araw po ng Thursday ngayon, dito sa lugar ng simbahang ito, nagse-celebrate tayo ng 31st anniversary. Ang tawag po, Thursday, family appointment with El Shaddai. Naparito kayo hindi dahil sa coordinator. Naparito kayo hindi dahil sa preacher. Naparito kayo dahil kay El Shaddai. At dahil kay El Shaddai, naparito kayo, tinitiyak ng Panginoon, hindi tayo bibiguin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gawain ito, mayroon kang kapamilya. Isa pang magandang inspirasyon sa servant leader, hindi ba? Sabi ng servant leader, kapag mabigat ang iyong nararamdaman, inhale, exhale, smile.
sa doktor, kapag nagpa-check up ka at mabigat ang dibdib mo, sasabihin ng doktor, inhale, exhale. Wala pong smile. Ang kasunod niyan, bayad sa consultation. Kaya minsan naka-inhale ka at naka-exhale ka, mabigat pa rin yung pakiramdam mo. Bakit? Ang bigat sa iyong bulsa. Pero sa gawain ito, naiinis ka, nagagalit ka. Naalala mo yung sinabi ng servant leader, inhale, exhale, smile. Gagaang ang iyong pakiramdam, aayos ang takbo ng iyong isipan. Amen. Noong panahon ng pandemic, wala po kaming mga outreach noon. Ilang panahon na ang gawain ay hindi na ituloy. At nung panahon ng pandemic, dumaraan tayo sa financial struggle, mga kapatid. Pero mayroon po akong pinanghawakan na galing sa ating servant leader nang sabi ni Brother Mike, sa panahon ng kawalan, ang mga anak ni El Shaddai hindi mawawalan. Amen? Ang mga anak ni El Shaddai sa panahon ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Kaya kung iingatan po ng ating puso ang mga salitang ito, tatatag ang ating buhay spiritual at maharap natin anumang pagsubok na darating sa buhay na ito. Ikatlong bagay, mga kapatid, becoming a really strong Christian. Paano tayo lalago, tatatag, lalakas bilang mga Kristiyano? Una, you must eat plenty of good food. Ikalawa, you must breathe plenty of fresh air. Ikatlo, mga kapatid sa Panginoon, you must have plenty of healthy exercise. You must have plenty of healthy exercise. This refers to Christian service, community service. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Makibahagi tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang pananampalatayang mayroon tayo, hindi lamang para sa loob ng simbahan. Ang pananampalatayang mayroon tayo, ipinakikita sa pamamagitan ng pagsama sa gampanin ng ating community. Yung mga prayer partners po sa amin, sa Valenzuela, binaha kami, mga kapatid. Aywan ko lang kung nung nakaraang araw po ng Huwebes, baha kayo. Pero alam niyo naman, hindi ba, kapag sinabing baha Valenzuela, kapag nawalan po ng tubig sa panahon ng tag-ulan, hindi na yan Valenzuela. So maraming basura kapag wala yung tubig. Ang ginagawa po ng mga prayer partners, sumasama sa community service, naglalagay ng basura sa sako, inilalagay sa tamang tapunan, at yun, mga kapatid, nagiging bahagi ng paglilinis ng paligid ang mga anak ng Diyos. Kaya naniniwala ako, walang anak ng Diyos na chismosa. Wala yata naka-amen sa akin doon. Isip ba kayo? Uulitin ko, ha? Naniniwala ako, walang mga anak ng Diyos na chismosa. Bakit busy kayo sa pagtulong? Yung mga taong chismosa, ito yung mga taong walang ginagawa at walang magawa. Pero kung busy ka sa pagtulong, mga kapatid, iba yung takbo ng isip mo, iba yung kilos ng iyong katawan. At dahil itong kilos ng iyong katawan, pati spiritual life mo, pinatatatag ng Panginoon. Naintindihan ninyo, you must have plenty of healthy exercise. This refers to Christian service or community service. Ika-apat, mga kapatid sa Panginoon,
you must get plenty of quiet rest. You must get plenty of quiet rest. Ang ibig sabihin ng quiet rest, mga kapatid, be in God's presence. Kailangan nasa presensya ka ng Panginoon. Pagising sa umaga, ano ang inyong unang ginagawa? Tumatayo, naghahanap ng trabaho, nagsisimulang gawin ang isinilansan sa isipan bago natulog sa gabi na trabahong gagawin sa maghapon. Dapat ang mga anak ng Diyos, mayroon po kayong quiet time or quiet moment sa Panginoon bago kayo lumabas ng kwartong inyong kinalalagyan. Halimbawa, nagising ka ng 5. Ano ang gagawin mo? Umupo ka sa gilid ng iyong kama. Makipag-usap ka sa Panginoon. Magbigay ka ng quiet moment sa Panginoon. At hayaan mo na ang puso mo ayusin ng Panginoon. Ang isipan mo ayusin ng Panginoon. Lumagi ka muna sa presensya ng Diyos. Dahil kapag lumagi ka sa presensya ng Diyos, bago ka lumabas ng iyong kwarto, kahit sa lubugin ka na nakaiinis na sitwasyon, kaya mo pumayapa. Bakit? Pumayapa ka muna sa piling ng Panginoon. Buha po ninyo mga kapatid, yung mga taong maiingay kapag dumating ang pagsubok, ito yung mga taong maiingay ang kanilang spiritual na kondisyon ng buhay. Pero yung taong kalmante lang, relax, cool, kapag may dumating na pagsubok, ito yung mga taong nakapag-iisip ng mabuti at nakapagpapasya ng mabuting bagay sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. Amen. Kita nyo mga kapatid sa Panginoon, ulitin ko po, you must get plenty of quiet rest. Hindi lahat ng pagkakataon kailangan nagsasalita ka, Lord, salamat ginising mo ako sa umagang ito. And then, hayaan mong pagsalita sa iyo ang Diyos, makinig ka sa kanyang mensahe. Sabi ng Panginoon, patawarin mo na yung mga taong nagkasala sa iyo. Yes, Lord. Paglabas mo ng bakuran ng bahay mo, nakasalubong mo yung kumari mo, hindi pa nagbabayad ng utang sa iyo. Ano ang gagawin mo, Lord? Salamat, pinayapa mo yung puso ko. Kahit nakita ko yung taong nang-iinis sa akin, hindi ako apektado sapagkat alam ko, ikaw pa rin ang may control ng lahat ng bagay. You must get plenty of quiet rest. Maingay na po ang mundo. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi sumasabay sa ingay ng mundo. Buksan man ang ating mga bibig, nagbibigay ito ng luwalhati sa Diyos na nagpapala sa atin. Minsan may isang sister na lumapit sa akin upang hingi ng counseling prayer over yung kanyang biyanan. Sabi ng aking sister, Brad, ipanalangin mo nga yung biyanan ko kasi yung biyanan ko atribida, pakialamera, at may pagkachismosa. Sabi ko sa kanya, sister, yung biyanan mo ba dumadalo ng prayer meeting? Sabi niya sa akin, hindi, ayaw nang magsimba, ayaw nga ng prayer meeting natin. Naiinis nga siya sa akin kapag nagpupunta ako sa gawain. Sabi ko sa kanya, sister, hindi ako magtataka kung ang biyanan mo may pagka-atribida, may pagka-chismos at pakialamera, hindi naman pala dumadalo ng prayer meeting. Ang aking ipinagtataka, yung matagal ng attender hanggang ngayon, chismosa pa rin. Buti na lang wala sa paningan. Hello? Kasi pa kayo? Diba? Ang nakapagtataka yung matagal ng workers hanggang ngayon at tribida pa rin. Buti na lang wala sa mga workers dito yan. Kasi mukha naman talaga kayong mababait mga kapatid sa Panginoon.
Bakit tayo pinamait? Sa pamamagitan ng ating pamamahinga sa presensya ng Panginoon. Isa munang malakas na palakpak sa Panginoon. Ikalima, kailangan po ito. How to become a really strong Christian. Paano tayo lalago bilang Kristiyano? Tatatag, you must eat plenty of good food. You must breathe plenty of fresh air. You must have plenty of healthy exercise. You must get plenty of quiet rest. At ang ikalima, mga kapatid, you must take your maintenance medicine. You must take your maintenance medicine. Kapag sinabi mo ng doktor na dapat ka nang mag-maintenance ka. Kasi minsan nakalulungkot, nanay ko nung unang panahon, akala ko doktora. Kasi nung pinalalaki kami, hinahati niya yung gamot. Yung portal, binibiyak sa gitna. Yung pala nagtitipid siya, akala ko naman talaga iyon po mga kapatid. Hindi ba minsan ganyan din tayo eh. Kapag sinabi ng doktor na uminom ka ng antibiotic 7 days, nung ikatlong araw pa lang, pakiramdam mo, wala na yung nararamdaman mo, ititigil mo na. Dapat ito tuloy mo. Dito na, tuloy na tayo mga kapatid. Ano yung ikalima? You must take your maintenance medicine. Pagdating po sa ating spiritual life, tumutukoy yan sa fellowship and mass na ating dinadaluhan. Amen. Kung kayo po, maluwag ang oras ninyo, lalo na yung mga senior na, hindi ba? Kung wala naman kayong ginagawa sa bahay, eh di araw-araw magmisa kayo kung may misa sa lugar na inyong inuwian. O tuloy-tuloy pa rin sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ito po yung ating maintenance. Ito yung nagpapatatag sa atin. Subukan ninyo ito mga kapatid, hindi ba? Kapag hindi tayo uminom ng gamot na nireseta sa atin, bumabalik yung ating karamdaman. Ganyan din sa buhay spiritual. Kung hindi ka dadalo ng misa, hindi ka dadalo ng prayer meeting, babalik ka sa pagiging mataray. Unti-unti kang ibabalik ng sitwasyon sa iyong dating ugali. Pero kapag dumadalo ka regular sa misa at nakikinig ng salita ng Diyos araw-araw, mga kapatid, pinatatag ng Panginoon ang iyong spiritual na kalagayan sa buhay. Ika-anim ay ganito, you must put your faith into action. You must put your faith into action. Ang ibig sabihin, ang mga bagay na napakinggan mo, na sinampalatayanan mo, dapat isabuhay mo. Amen. Mayroon po akong lolo. Pag mo naman sabihin sa katabi mo na wala yan sa lolo ko, ikaw kwento ko lang sa inyo. Yung aking lolo, nakagisnan ko na ito wala pa sa panahon ng aming kamusmusan. Hindi po siya nagtatapos ng pangungusap na walang mura. Ang mura pa naman ng lolo ko ay PI. Kapag natuwa, nagbubura. Kapag nagalit, nagbubura. Kapag masaya, nagmumura. Yun po yung kinalakihan kong lolo kapag dinadalaw ko sa kanilang bahay, sa kanilang lugar. Ang lugar po nila sa amin sa Valenzuela ay Wawang Pulo. May gawain doon mga kapatid, medyo malayo sa lugar na aking
tinitirhan ngayon. Nagkaroon po ng anniversary doon sa Wawang Pulo. Ako ang kanilang request na preacher at ako ang dumating sa anniversary at ginawa ko sa plaza. Habang naroon ako sa stage sa plaza, nakita ko yung lolo ko't lola. Naroon, dumadalo sa prayer meeting. At alam po ba ninyo, pagkatapos kong mag-preach, pababa ako, sinalubong ako ng lolo ko. Ang sabi niya sa akin, PI na bata ka, preacher ka na din pala ni El Shaddai. Yun ang salubong niya, mga kapatid, malutong talaga. Yung mga tao sa paligid, natawa na lang. Kasi ang tawag nila doon sa lolo ko, One Pura. One ang pangalan, pero lagi nagmumura, kaya One Pura. Sabi ko sa lolo ko, Lo, pagkatapos ng gawain at makakain kami, pasyal ako sa inyo. So nagpunta ako sa bahay. Konting kwentuhan. Talagang ganun, mga kapatid. Pagkatapos mag-usap ng isang pangusap, may kasunod na PI. Sabi ko sa kanya, Lo, gaano na kayong katagal dumadalo sa gawain ng Panginoon? Sabi niya sa akin, mga 6 na buwan na PI na bata ka. Ganon. Alam ko niya, sabi ko sa kanya, Lo, hindi ba madalas kayo makinig ng salita ng Diyos? Sinasabi sa Aklat ni Mateo, pagdating sa panahon ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang sinabi ng kanyang bibig na walang kabuluhan. Ang katwiran ng lolo ko, bulaklak lang yan ng aking dila. Wala yan sa puso ko, bulaklak lang ng dila ko. Ang sagot ko sa lolo ko ay ganito, Lo, magbubulaklak lang kayo, pangit pa. Pagkatapos po noon, iniwan ko na yung lolo ko. After 6 months, na-invite uli ako na mag-preach sa lugar na ito at nakita ko yung lolo ko doon sa gawain. Pagkatapos kong mag-preach, sinalubong ko ng lolo ko ito. Sabi niya sa akin, praise the Lord, na bata ka. Buti na balik ka sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, ano yung kanyang panonood? Mula nang iwanan ko, nag-practice siya na yung PI niya palitan ng praise the Lord. Yung lolo ko, mahina na ang tainga. Kailangan mo pang sigawan para marinig niya ang sinasabi mo. Pero nung marinig niya, nagbago siya. Kayo, malakas pa ang tainga ninyo. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, may pag-asa na lahat ng pangit nating ginagawa, mabago alang-alang sa ating buhay pananampalataya. Amen? Put your faith into action. Yung inyong napakinggan ngayon, dapat iuwi ninyo sa inyong tahanan. Hindi ba sa totoo lang natutuwa yung asawa mo kapag dumalo ka ng prayer meeting? Ano ang sinasabi ng mister ko kapag napunta ka sa prayer meeting? Si mama ninyo napunta ng prayer meeting, mamaya mag-uwi niyan, mas mabait yan kaysa kanina. Bumabait ka ba kapag nakakakinig ka ng salita ng Diyos? Kung bumabait ka, mga kapatid, nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa iyong buhay. And finally, ito yung mga tips, mga kapatid. Ulitin ko ha, para magkaroon tayo ng matatag na Kristiyanong pamumuhay. Una, sabi ko sa inyo, you must eat plenty of good food. You must breathe plenty of fresh air. You must have plenty of healthy exercise. You must get plenty of quiet rest. You must take your maintenance medicine. You must put your faith into action. At ang ikapito, you must depend in God's goodness. Depend in God's goodness. O sa ating sariling wika, sumantal ka sa kabutihan ng Diyos.
Last sharing. Isang araw po ng Sabado, mag-MC ako sa gawain natin sa Ambel. May isang sister na lumapit sa akin at ito ang kanyang sinabi, Brother Mede, lubog na ako sa aking mga utang. Alam po ninyo ang simpleng sagot ko sa kanya, Sister, huwag kang mag-alala. Susunod niyan, lulutang ka na. Buti kayo nangiti, yung sister nangiwi, iniwan ako. Siguro nasa isip ng sister na ito, anong klaseng preacher ito? Humihingi ako ng sympathy dahil lubog na lubog ako sa utang. Simpleng sagot lang, huwag kang mag-alala, susunod niyan, lulutang ka na. After 2 Saturdays, hinanap po ako ng sister. Nasumpungan ako sa may likod. Sabi niya sa akin, Brad, naalala mo ba kung sino? Naalala mo ba ako? Sabi ko, oo naman. Ikaw yung sister na nagsabi sa akin, lubog ka na sa utang na ang sagot ko sa iyo, huwag kang mag-alala, susunod niyan, lulutang ka na. Sabi sa akin ng sister, narito yung hopya, narito yung pambili ng kape, magmerienda ka kasi nakalutang na ako ngayon. Hindi ko alam kung saan siya nakalutang, pero kinangkita ko yung saya ng kanyang kalooban ng oras na iyon. Bakit mga kapatid? Iyon ang sagot ko. Kapag pinag-usapan na yung natural na kalagayan sa mundo, kapag lubog na lubog ka na, wala ka nang lulubugan pa. At dahil wala ka nang lulubugan pa, automatically yan, lulutang ka na. Pagdating sa spiritual condition ng buhay, yung sister maraming utang, saan siya nagpunta? Sa gawain ng Panginoon. At tinitiyak ko sa inyo, wala pong naparito sa gawain ng Panginoon na hindi iniaangat ng Panginoon ang kalagayan ng kanyang buhay. Bakit? Depende tayo sa kabutihan ng Diyos. Isang tanong ko ngayon, God is good? All the time. Kung naniniwala kayong mabuti ang Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay, magsitayo kayo. Dahil naniniwala kung sa oras na ito, may mabuting bagay na inihanda ang Panginoon sa ating buhay. Biyaya at habag sa ating buhay ay laging sapat. Iupo ninyo ang inyong mga ulo. Ipikit ang inyong mga mata. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa tapat ng inyong mga dibdib. At sa oras na ito, patuloy po tayong depende sa kabutihan ng Diyos. 31st anniversary. Maraming pagsubok na pinagdaanan, pero alam ko, sa gabing ito, may inihanda ang Panginoon sa ating buhay.
sa oras na ito. Sa ika-31 taong anibersaryo ng iyong gawa sa lugar na ito. Alam namin ikaw ang Diyos ng gaan, biyaya namin kailangan, at biyaya hatid namin pauwi sa aming mga kapatid. Dahil ikaw ang Diyos na kakaalam na makamubuti sa aming buhay. Patuloy mo pong iunan din ang panalamay sa amin ang kapatid. Padaguin niyo ang iyong kapangyarihan mula ulang hanggang ang kapatid. At sa pangalan ni Jesus ng Nazaret sa oras na ito, aming inaangkin ang malayang kilos ng iyong kapangyarihan na magbibigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa pisikal na katawan ng aking mga kapatid. At pagpalain mo rin po ang pangangailangan ng kanilang mga bulsa, ng kanilang pitapa, ng kanilang pinansyal na kalagayan, sila po ng kailangan pa ng malnutrition ng kanilang mga anak. Dalangin po namin ang buhos ng iyong biyaya ang kanilang kailangan. Sumunod po kayo sa isang maikling panalangin, isipin nyo na ito'y galing sa inyong puso. Sabihin po natin, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, mapagpalang Ama, isinusulog po sa iyo sinusunod ang ko sa iyo kalagayan ng aking buhay. ang kalagayan ng At sa oras na ito, sa oras sa iyo. sumasamo ako Sumasama na ang biyaya ng na biyaya aking minimithi aking ay nililip magkaroon ay magkaroon ng katuparan sa aking buhay. sa akin. Kaya Ama, sa oras na ito, naniniwala ako ang aking pangangailangan Aking Panginoon, ay darating sa aking buhay. sa aking buhay. Sa pangalan ni Sa pangalan ni Jesus, Jesus. sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Give thanks. Celebrate with the Lord. Sa darating pong Monday, meron po tayong monthly assembly. Ito po ay gaganapin sa Umaga Subdivision. Ito po ay magsisimula ng ika-3 ng hapon hanggang ika-8 ng gabi. Tayo po ang host, kaya lahat po kayo ay inaanyayahan po namin. Kayo po ay umatin. Araw po yun ng Lunes. Lahat po kayo ay magputi para sa ating pong attendance. No?